Good morning mga kapatid at maligayang Lunes ng umaga po sa inyong lahat at welcome po muli sa panibagong linggo ng ating pong sama-samang pagsasalo-salo ng tinapay ng buhay habang tayo pinagkakape dito po sa Kape, Biblia at Panalangin. Nawa po nasa maayos kayong kalagayan, ang biyaya po ng Diyos ay siksik, liglig at umaapaw na makarating po sa bawat tahanan po natin. Tara na po, nakatimpla na ba kayo ng inyong mga kape? At sama-sama po nating sabayan po ng tinapay ng buhay ang ating pagkakape ngayong pong umaga. Ang verse po natin ay tuloy-tuloy nating binabasa at inuunawa at pinagsasalusaluhan sa chapter 5 na po tayo ng Book of James, buhat po dun sa verse 7. Hayaan niyo pong ulitin ko ang pagbasa para sa inyo. Kaya nga magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin, ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan niyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan niyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Pagpalain pong pagkabasa ng kanyang salita. Noong nakaraan pong araw ay atin pong inaral ang mga dahilan at kung bakit ba tayo maging pasensyoso, di ba? Why we need to develop patience. Nalaman po natin yon. Kailangan tayo maging pasensyoso sapagkat isinabi ng Panginoon na ang mga bagay na ito'y hawak niya. Lalo na kapag circumstances are uncontrollable. We need to be patient. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Pangalawa, we need to be patient when people are unchangeable. Di ba? Kapag hindi mabago ang tao, ang Panginoon pa din po ang may hawak noon. Actually, yung word na patience galing daw po sa word ng Greek na makro-thermos. Ibig sabihin po noon ay long patience, makro-thumos, which means mahaba po yung PC, matagal mag-init, matagal magalit. At panghuli, when problems are unexplainable. Ngayon, kapag tayo naging mapaghintay, what happens then? Ano ba nangyayari kapag tayo nakapaghintay? Alam niyo ba, sa mga binasa natin ito, paulit-ulit na sinabi, sabi po niya doon sa verse number 8, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat, sabi niya, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Inulit po niya yon. Sinabi niya na magtiis kayo sapagkat, sabi, mabuti ang Panginoon at malapit na siyang dumating. Hatulan ng Diyos ang mga tao. Di ba? Ano ba yung katotohanan yon? So whatever happens, he repeatedly says that God is coming soon. It is primarily referring to the second coming of Jesus Christ or His kingdom to be established on earth and in heaven na maghahari siya. Ibig sabihin lang nun that God is in control. Lalo na ngayon sa panahon na malapit ng halalan, di ba mga kapatid? At para baga natatakot ang tao, baka kung sino bang mananalo, karoon ng ilang mga pagtatalo-talo ang mga tao, kung sino po yung bet nila, anong kulay sila, at marami pang iba. Pero huwag tayo manghinawa mga kapatid, kahit na sino yung mananalo dyan. God, number one, is in control. Just wait on God. Sabi niya sa Book of Daniel, huwag kayong mag-alala. Ang Diyos ang naglalagay ng hari at nag-aalis ng hari. Ang mga Hudyo nung araw, kapag sila po ay masuwayin sa Panginoon, binibigyan po sila ng Panginoon ng masamang hari. Pero kapag ang bansa po nila ay nagbalik loob sa Diyos, nagsisi sa kasalanan, dumalangin at humingi ng tulong sa Panginoon, naglalagay ang Diyos ng hari na mabuti, na nangangalaga sa kanila. Kapayapaan, kalayaan, na nagre-resulta ng kaunlaran ay dumadating sa kanila. So, let us just trust God, that God is in control. Be patient, be firm, sabi ng Panginoon. Maging matyaga kayo, tibayan yung loob nyo sapagkat God is in control. Ang Panginoong Diyos ang may control ng buhay. Di ba? Kita natin, nagbigay po siya ng halimbawa dito. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. Di ba?
Siya po yung first honor dito kapag ka pinag-usapan na yung pong mga pagtitiis at patience. Itong si Job, God rewarded yung patience ni Job. Diba? Dinanas niya sa isang araw ay naambush yung mga anak niya, nangamatay, nawala po yung lahat ng kabuhayan niya, nagkasakit pa siya. Pinakamahirap yung sakit. Yung kanya pong sakit ay buhat po ilalim ng kanyang talampakan hanggang tuktok ng ulo niya. May sakit siya. Pero ano nangyari? Nagtiyaga po siya. Diba? Sabi ng Panginoon, "Blessed are you when men shall revile you or persecute you falsely for my sake, and say all manner of evil against you. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven." So, what happens when we become patient? Una, God is in control. Pangalawa, He rewards your patience. Ang kabaligtaran nito mga kapatid, kapag ka inilagay na natin ang mga bagay-bagay sa ating mga kamay, may gumawa sa'yo ng masama, nag-isip ka na ng pagganti, nilagay mo na yung paghihiganti sa kamay mo. Diba? Meron kang malaking problema. Diba? Ginawan mo na ng solusyon yung problema ngayon nang hindi mo sinasangguni sa Panginoon. Ano mangyayari? Because you already did that, yung strong desire to have vengeance, to get even, yung natural tendency na yung ating sariling mga kamay ang gagamitin natin para tayo maka-umasenso o daigin natin ang ating kapwa. Hindi nakikilos ang Panginoon. The opposite of that is patience. Maghintay ka, magtiwala ka sa Panginoon. Kapag ka merong gumagawa ng masama sa iyo, huwag mong gantihan, di ba? Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. And then God, sabi niya later on, si Job ay higit pang pinagpala. 7 beses siyang pinagpala ng Ama, di ba? Sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang pinagtiisan yung mga pagsubok na kasi ang kanyang naranasan. At pinakahuli, makikita natin dito, sabi niya, because you have seen that, the patience of Job, sa huli, pinakita po ang kabutihan ng Panginoon at kahabagan sa kanya. God rewarded itong si Job 7 times. Mas pinagpala pa siya, mas mayaman pa siya, mas marami pa siyang magagandang mga anak sa bandang huli. So makikita natin dito, eventually, even though we don't see it, everything will work together for good to them that love God. Because number 3, not only that God is in control, because that God will reward your patience, and also that He will work out together for good everything that happens to you sa mga taong nagsisiibig sa Panginoon. So makikita natin doon, di ba? A delay is not a denial. Minsan, pinagpipray mo isang bagay, hindi pa pinagkaloob sa iyo. Gusto mong magkaroon ng bahay, ng kotse, di ba? Gusto nilang magka-baby, di ba? Gusto nilang magka-asawa, di ba? Hindi pa dumadating. Di ba? Naghihintay pero parang na-delay. Delay is not denial. Meron pang mas magandang plano ang Panginoon sa iyo. Kaya niya pinaranas yun. At ang sabi ng Romans 8:28, but everything works together for good to them that love God. Meron po siyang mga ibibigay pang mas maganda sa iyo. Minsan merong isang pastor na siya ay alumpihit na alumpihit. Sabi nung kanyang kasamang manggagawa simbahan, "Pastor, ano bang nangyayari? Bakit ba parang di kayo mapakali?" Sabi nung pastor, kasi may pinagdadasal ako. Nagmamadali ako. Gusto ko nang makuha yung kasagutan sa aking mga dasal. Ang Diyos hindi. Di ba? So, God says dito sa ating mga binasa, be patient. God is at work. We are under construction. Gumagawa pa siya ng mga magagandang bagay para sa atin. At magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ibibigay niya. Kung tayo'y magiging mapaghintay. Ang nararapat na gantimpala, ang mga dalangin natin sa Panginoon sa tamang panahon. Pag-isipan natin ito mga kapatid. God bless you po. Magandang Lunes ng umaga sa bawat isa. Ipagdasal ko po kayo. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na anong pong napagnilayan. Iyo nga po itong kasangkapaning muli para po makaragdag ng kalakasan, kaalaman sa amin, pagpalain pong buhay ng bawat nagpapakinig. At nawa, Panginoon, ikaw po ang tumugon sa bawat pangailangan, magbigay sa amin ng lakas sa aming panghihina, tagumpay sa aming mga kabiguan. Patuloy ka pong malulahati sa amin, gabayan mo kami patnubayan sa mga desisyon na aming sinasagawa sa aming mga buhay. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And as we say, you go with God and God go with you.